Maayong adto Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Palaka. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga tutubo, saan mampanig ng Pilipinas. Kamusta po mga kababayan ko? Mainit pa rin ba ang ating mga ulo? Dahil sa magic sarap ni George Garcia dyan sa Kumulik. Nimal talaga oh. Ay, bago po ang lahat, sa lahat po ng mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas, baka naman ho pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell. Upang palagi po kayong updated sa ating mga napakagandang video dito sa Bisdak Pilipinas para alam ninyo ang lahat ng katotohanan patungkol sa bayan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Repli, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas, sa mga nagpapakulay. Maraming salamat po. At sa mga magpapakulay pa, super thanks na lang dahil upload video po ito. Kukulay din yan. At sa mga bagong pasok po sa Bisdak Pilipinas, inaanyayahan po namin kayo na magkomento, makisali sa diskusyon upang marinig po ang inyong busis dahil mahalaga po ang bawat opinyon ng mga Pilipino. Ito po ay upload video lang, hindi man live, pero mukhang live na rin. Same lang, same as usual. Makisawsaw po dahil po yung inyong mga komento, babasahin ko po sa next video na ating i-upload tuwing 1:30 or 2:00 ng hapon. Kagaya po nito. Kagahapon yung pinag-uusapan po natin yung paurong na bilangan ni George Garcia. Yawards, no? Imbis ang bilang mo na padagdag, ang bilang niya pabawas. At maraming ahong nagreklamo, nabawasan ng mga 5 milyon nga po si Kuya Bungo. Ganun po ang nangyayaring bilangan. Kaya marami hong nagrereklamo, bakit nagkaganito? Ano bang magic yan, George Nimal? Bago po tayo pupunta sa ating pag-uusapan ngayon, matindi po yung pag-uusapan natin ngayon, mainit ng mainit. No? Ito po yung mga komento na karaang kagahapon sa ating upload video, tanghali po, ayon kay Robert Labayuga. Halos lahat ng mga Pilipino PDP laban ang ibinoto. Sulit yan, pero anak ng buhaya. Yung mga hindi man lang kilalang kandidato yung lumabas, pag hindi ka talaga mapamura sa mga hinayupak na yarn. Marami ho talagang dismayado, sir eh. Ayon naman kay Orencio Ampo, sabi ni Orencio, fistot. Lagi grabe naman pangdaya nila. Ayon naman kay Lolita Rabadun. Kakalungkot, bakit ang Kumulik ganyan? Ganun talaga, ma'am eh. Mga buhaya. Kamag-anak ni Lalay. Sabi naman ni Gloria Oribadu, si Senator Bungo, pizza 13 daw ng alauna, 26 million na. Pagdating ng 6:00, nagiging 21 million na lang. Buti na lang nabisto, nakatakot-takot na paliwanag, buti na lang balik ang 26 million. Dagdag bawas nga yung namikos itong si George Garcia no? Mirasol, nagtaka ako, Duterte ang mga tao dito sa Iligan City.
4 ang mayor dito, Duterte sila. Grabe ang daya. Rodel Timoy, sabi ni Rodel Timoy, service na kami, family namin, voters Duterte din po talaga. Sabi naman ni Margarita, mayaman na rin yan tulad ni Andy. Si George. Sana makonsensya ka, George, ni Mal. Sana tirikan natin to ng itim na kandila. ano ba yung pakonsensya na kandila? Itim ba? O puti? Damihan na lang natin ng kulay para makonsensya to si George. Totoo lang, marami ho talagang nagsasabi na dayaan. Tayo rin maraming insidente ganun na ang election talaga ay merong dayaan. Ngayon ho, ito na ho. Talagang maganda po yung gagawin ng kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Sumali sa diskusyon, magkomento para basahin natin sa susunod na upload video natin. Tara na! Bisdada! Mainit po ang ating pag-uusapan ngayong hapon sa Bisdak Pilipinas. Ito na mga kababayan ko, kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy. In behalf kay Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Torion, hiniling ang manual recount sa senatorial candidates result na kakatapos lang na eleksyon. Pastor Kibuloy, biktima ng magic makina ni George Garcia. Words talaga naman Alam niyo po, lahat ng kandidato, pangunahan ko na itong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Na piso na lang ang dangal. Baka sabihin, nagre-reklamo ka, hindi ka naman pasok sa top 12 or top 20. Alam niyo po, lahat ng kandidato ay may karapatang magreklamo. Lalo na kung alam niya sa sarili niya na hindi patas ang resulta para sa kanya. At lalo na kung may nakita siyang hindi kaya-aya at alam niyang dinaya siya, karapatan niya magreklamo. Karapatan niya mag-request na kagaya nito sa Pastor Apollo Sikibuloy ay mag-recount. Kung may basihan sila, hindi mas maganda. Parang sa akin, mas the best nga yung manual recount. Manual counting dapat Kaso ang problema, minamakina ni Makino. Ano man? Hirap. Kaya nga lang, sa pamamagitan ng online system, yung gamit sa pagbibilang sa pamamagitan ng Mikos machine. Ngayon, ito kung sakali, papaboran itong kampo ni Pastor Kibuloy, malalaman talaga ng buong mundo kung meron ba talagang dayaan or wala. Kaya kung ikaw, Pilipino ka, mas maganda suportahan po natin itong kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy na magkaroon ng manual recount. Bago po yan, ito, mainit na mainit! Jamagno nakahanap ng katapat, isang Dabawinyang vlogger, hinamon ng suntukan. Si Jam Maligno. Alam mo, Jam, malaki ang inyong kasalanan sa mga taga Davao. Kaya huwag kang magtataka kung kinamuhian ka ang mga Dabawinya. Pero, Day, huwag ka nang makipag-sapakan kay Jam, Day. Sayang yung beauty mo, Day. Si Jam patapon. Ayan, iiyak Jam, ayos ka. Patoblog nga po, mga kabisdak. Unahin po muna natin pag-usapan itong si Pastor Apollo Sikibuloy. Alam niyo po, mga kabisdak,
Ako po ay naniniwala na si Pastor Apollo Sikibuloy ay deserve niya na mag-request ng manual recount. Ako kasama ko sa pangangampanya, guys. Talagang kita ko sa ground. Solid Duterte. At talagang iboboto nila si Pastor Kibuloy. Tapos, siyempre, nakikita ko nila, nagpapagod. No? Kasama ako dyan kay OGC. Gumagastos din. Kasama ng Duterte din. Talagang deserve po nila na mabigyan po naman ng pansin ng COMELEC na magkaroon ng manual recount. Ito po ay kagahapon po ito, hiniling po ito ni Attorney Israelito Torion. Alam naman natin si Attorney Torion, abogado man yan ni Pastor Kibuloy. Basahin po natin, guys. On behalf of Pastor Apollo Sikibuloy, we extend our sincere gratitude to the millions of Filipinos who supported his senatorial bid. Your dedication and belief in his advocacy for truth, justice, and accountability have been truly inspiring. This campaign was powered by ordinary citizens who stood for extraordinary change. However, given the whispered reports of discrepancies in election returns, inconsistent firmware versions, and overvoting issues, Pastor Apollo respectfully calls for a full manual recount of the senatorial votes. This is not rejection of the democratic process, but a call to strengthen it, ensuring that the voice of the people is genuinely heard and faithfully recorded. Alam niyo guys, sa totoo lang, sa sobrang daming aberya, sa sobrang daming reklamo, tama lang ho talaga na may sisigaw na magkaroon ng manual recount. Kasi kung wala pong magrereklamo, wala pong magpetisyon, ay putya parang sinabi lang ho natin, okay lang po kami na dayain. Okay lang po na yung boto namin ay hindi mabilang. Kagaya yung nagtrending na reklamo ng isang vlogger na si Chito, na overvote po yung resulta ng kanyang baluta. At yung iba, o ito mga kabisdak, at yung iba, bumoto, yung binoto nila, iba yung lumabas sa kanilang resibo, ibang pangalan. Kagaya ni Attorney Lambino. Mismong si Attorney Lambino ay biktima na isang senatorial candidate, biktima ng Mecos machine na ito ni George. Kaya dapat si Attorney Lambino, Attorney Glinchong, Attorney Harold, kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy, siguro kasama ng PDP, dahil ang panawagan po natin ay vote straight, black voting, kasama na rin si Attorney Vic Rodriguez, samahan po ninyo si Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Torion, sa panawagang manual recount sa lahat ng baluta sa national position dito sa Senado, sa Senate. Dahil ito naman po talaga ang tinatamaan ng mga mikos-mikos. Yung lokal, wala pong problema, maayos sa lokal. Yung sa national lang. Kumbaga, yung sistema na sinasabi ni Attorney Harold nga ho, yung version 3.5 na hindi audited, baka ito nga ho, yung laman. Bumoto ka, tapos yung lalabas, ibang tao, overvote ka, yun ang isa sa mga reklamo. Lalo na po kay Pastor Apollo Sikibuloy, na meron pong parang pattern. Alam mo yung sistema, parang ito hindi man ako IT expert, pero parang sinadya ho talaga nilang dayain ang eleksyon at ang tinamaan dito, ang Team Duterte, lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy. Bakit ho? Mantakin mo
Isipin nyo guys, meron pong isang lumabas sa social media na result ng senatorial election. Ipapakita ko po sa inyo itong kay Pastor Apollo Sikibuloy na tama lang talaga mag-request ng manual recount itong kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga abogado magsama-sama at suportahan po natin si Pastor Kibuloy. Tingnan nyo po anong klaseng magic to ito, animal man guys Mantakin mo, ilang presinto yan guys? Dito yan sa NCR, Metro Manila, Luzon, Luzon po yan. Mukhang namikos talaga si Pastor Kibuloy, nadaya talaga si Pastor Kibuloy sa Luzon area. Ilang presinto po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6, 12. So baba, 24. Mantakin mo ay hindi pala presinto yan, lugar. Lugar po yan. Nan mo, 24 lugar po sa NCR Luzon ay si Pastor Kibuloy, lahat ng 24 lugar na yan ay number 42. Napaka-imposible naman na si Pastor ay pang 42 lahat, gagi Tingnan mo sa Quezon City, number 42. Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Marikina, Malabon, Makati, Mandaluyong, Nabutas, Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, Cainta, San Juan, Anguno, Iligan, Bulacan, Patiros, Alicia, Cabangan. Lahat yan, pang number 42 si Pastor Kibuloy. Sure ka, George? Antindi naman ang makina mo, George. So, naka-sit up. So, naka-plano. Naka-program. Na si Pastor Kibuloy, ilagay mo sa 42 yan. Ito ba yung laman ng 3.5 version? Hanggang 42 lang si Pastor Kibuloy. Kahit gaano karami ang boto, bawasan nyo. Punta nyo kay Matching. Punta nyo kay Pagpag yung sobra na boto kay Pastor. Posibleng ganun Alam mo kasi, hindi man pina-audit ni George yung 3.5 version. Baka ito po yung laman. So, ibig sabihin, ang pinakatinamaan kung meron ng dayaan, guys, ay si Pastor Kibuloy. So, ayaw talaga nilang manalo si Pastor Kibuloy. Kaya dapat lang na magkaroon ng manual recount. Agreho ako dito sa hiling ng kampo ni Pastor Kibuloy. O kayong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, baka mangbabas na naman kayo. Kung wala pong tinatago si George, pumayag siya. Mag-manual recount tayo sa mga senador para malaman natin kung panalo ba talaga si Bam, kung panalo ba talaga si Kiko Matching, at kung sino ba talaga ang panalo. Kasi sagrado ang boto natin Kaduda-duda kasi po yung resulta. Kaduda-duda yung pakana ng makina ni George. Kagaya po nito. Maraming samut-saring dayaan. Merong dayaan, bago bumoto, nagkadayaan na. Kagaya na ito. Papakita ko po yung video ito, guys. Bago po magbutuhan, ito na, nagkadayaan na guys. Bigyan po kami ng balota. Tapos pag open po namin nung naka-envelope, brown envelope, pag open po namin, meron ng shade yung mga yung may mga mark na po. Maaari po ba naming malaman kung ano po yung mga naka-shade? Party list po ba, senador or mayor? Lahat po meron ng naka-shade, lahat. Kumbaga dadagdagan mo na lang kasi yung sa senador nila is 9. So magdadagdag ka na. Ito, Luzon area. Dayaan din. Shaded na yung baluta, magdagdag na lang daw sila. So yung sa Senado, siyam. May baluta ibinigay sa kanila, ngayon po yung baluta may mga shade na. Sa Senado, siyam po yung nakashade, so ibig sabihin 3 na lang ang kanilang idadagdag. Ayan, interview pa ng News 5. Napalabas ba to ng News 5? Ang tanong, saang lugar ito? Di Luzon area.
So, ang malawakang dayaan sa 3.5 version na sa Luzon area. Ito yung sinabi ho natin, guys. Na mas the best siguro, manual recount. Para naman, magiging credible kung ano po talaga ang naging resulta sa eleksyong ito. Isa pa, may basihan na pwedeng mag-manual recount. Lalo na kay Pastor Kibuloy, ito. Meron din pong mga insidenteng ganito, guys. Merong post po, ito guys, iba naman ho ito na sitwasyon. Ito ay post kay, sinong ano to? Teka lang basahin lang natin guys yung post na yan. Ito. Post ni Babas A. Ruby. Luzon po ito guys, no? Please share, be vigilant. Please check your voting receipt. Sabi niya dyan, sa akin pa talaga na taon ito. Kasi may tawa pa siya. You can file a protest pag mali binasa ng machine. Ibig sabihin talagang may diferensya yung mga makina ni George. 10 senators na hindi ko binoto ang lumabas sa resibo ko, sa receipt ko. Nakakaloka, totoo pala may himala. Unang lumabas, overvote ako. Ito yung sinasabi ni Atty. Torion, overvote. Tapos nang nireprint, may lumabas na pero yung 10 na hindi ko binoto ang lumitaw. So yung binoto niya, hindi lumabas. Yung hindi niya binoto, may yun ang lumabas. So ibig sabihin, yung 3.5 version, merong nakalagay na ibang tao sa balota mo, yawards. Senaryo, lumabas ang receipt at nag-check ako. Nagulat ako nung nakita, nag-overvote yung nakalagay sa senator area. Approach ko yung election committee, sabi ko, bakit ganito ate? 12 lang naman binoto. Sabi niya, more than 12 daw na shade. Aba ako tanga, sabi. Nag-reprint si ate ng 2 beses. Pwede pala di ako inform? O inireprint ng 2 beses, di nabilang yun ng 2 beses din ang boto. Tapos lumabas, iba. Sabi ko sa kanya, akin na picturean ko, sabi ni ating bawal daw. Aba ate, yung balot po ang bawal pero ang resibo, pwede kasi ebidensya ko yan Nagpatawag ng Comelec at sinabi ng Comelec na pwede nga. Ayun, binigay niya sa akin, kaya may picture ako, pati yung party list nagbago din. Bakit andyan si Matching? So, ibig sabihin niyan guys, yung makina na yan para kay Matching, para kay Kiko, kay Bam. Yung 3.5 version. Pero guys, meron po akong napansin din po sa kanyang sa kanyang binoto. Meron siyang meron siyang ang tawag diyan. Meron siya namang petition. Ito po pinakita yung petition. Ang sabi sa petition na yan, sabi niya, basahin ko lang. Medyo my receipt is different from my balot. Sabi niya, noong una ay lumabas na result ay overvote. Tas taos ng basta ito parang petition niya. Hirap basahin, sulat kamay niya. Parang kinamras ng pusa. Hirap, basta yun yung petition niya. So patunay na talagang may nangyari sa kanyang ganyan. At least nag-petition siya sa Comelec. May incidenteng overvote at yung binoto niya, iba rin po yung lumabas. Ang napansin ko po dito guys, ang tinamaan po kasi si Pastor Kibuloy guys. Tingnan mo Ito yung resibo na binoto niya. Yung lumabas sa resibo ng binoto niya. Ayan po yung resibo. Again guys, ito ay dayaan din Dayaan at may kasamang laglagan. So ito ay sa Cavite area po ito. Kita mo naman yan, province of Cavite. Ang lumabas sa resibo niya, si Abalos, Binhor Abalos, Aquino Bam, Bong Revilla, Busita, Casinyo, Lacson, Mata, Matula, Ong, Pangilinan, Soto, Tolfo.
Tingnan mo ha, yung Tulfo, Soto, Pangilinan, at saka si Lacson, at saka si Aquino Bam, pasok po yan sa top 12 mga kababayan ko. Hindi daw yan yung binoto niya. Yung 10 daw na hindi niya binoto. May 10 siya na hindi binoto. Sino ba yung kanyang binoto? Hindi nagulat ako guys dito guys eh. Nagulat ako sa kanyang binoto guys. Tingnan niyo po yung binoto niya. Meron siyang ipinakita kung sino yung binoto niya. Ayan yung listahan niya. So yung binoto niya, si Jimmy Bundok, Bosita, Bato, Bongo, Jebe Henlo, Raul Ambino, Dante Marcolita, Amy Marcos, Mata, Kerobin, Vic Rodriguez, Villar. Yan po yung binoto niya. So yung party list niya, PW, P3 PWD, pero agimat lumabas. Tingnan nyo po sa senatorial candidate. Nilaglag nila si Pastor Kibuloy dyan sa Cavite. Ito po yung isa sa nangyayari kay Pastor Kibuloy. Dinaya na nilaglag pa. Ito yung masakit na katotohanan. Ayan po. Wala man si Pastor Kibuloy, mas pinili pa niyang binoto si Kerubin, si Busita. No? Pero si Pastor Kibuloy, kinalimutan nila. Ito yata yung nagiging sit-up ng mga taga-Luzon. Pero anyway, magiging eleksyon po sana sa atin ang eleksyon ito. At sana ho, buksan na lang natin yung manual recount. Dahil deserve naman po talaga ni Pastor Apollo si Kibuloy yan. Mantakin mo yan. 24 lugar, number 42 lahat. Ano, uniform? Yan ba ang nakasit up sa makina? Kaya ako'y nanawagan sa mga abogado. Diyos ko, sumuporta kayo kay Pastor Kibuloy. Kahit yung kahit yung hindi abogado, kahit yung mga kandidatong nanalo na, yung mga nasa top 12, kung malakas ang inyong kumpiyansa na kayo ay binoto ho talaga ng mga Pilipino, huwag po kayong matakot, mag-manual recount para malaman po natin ang katotohanan. Saan ba talaga ang boto ni Pastor Apollo si Kibuloy? Mantakin mo, 5 million lang boto ni Pastor, magsi 6 million. Boto lang ng miyembro ng KOJC. Kasi ang miyembro ng KOJC, sabihin na lang natin yung botante, 5 to 7 million, ito lang po yung lumabas. Siyempre, nagpapagod din ang kampo ni Pastor Kibuloy sa pangangampanya at ramdam nila, kasama ako, na talagang ang boto ng mga Pilipino ay para kay Pastor Apollo si Kibuloy. Good luck po sa inyo, Attorney Torion. Ay sana po papanig sa atin ang katotohanan. Pero bago po tayo pupunta sa panibagong topic, patalastas po muna tayo. Dawata nga pildi mo. Mirisi ninyo mga ngil-adog batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pika, mirisi. Dawata nga pildi mo. Alam niyo po yung trending na yan ni Jam Magno. Patuplok nga guys. Talagang galit na galit yung mga taga Davao dyan sa kanya. Yung mga Dabawin niya. Naalala po natin kasi si Jam, dumayo pa yan ng Davao para manira kay Tatay Digong at gusto niyang maipanalo itong Nograles na kanyang sinusuportahan na bata ni Tambaluslos. Kaso ang problema, nagbumirang. Hindi man nanalo itong si Nograles at tinambakan ni Tatay Digong. Kaya hayan, binalikan ng mga Dabawin niya, lalo na pong Dabawin nyo din. Mga Dabawin nyo, lalo nang uminit dahil dito sa video niya, mirisi daw. So nagamit patuloy ito labang kay Jam Magno. At merong isang Dabawin niya, galit na galit sa kanya, at hinamon siya ng suntukan.
Ang tanong, kakasa kaya si Jam? Galit na galit yung isang dabawin niya. Vlogger din to, guys, no? Oh, ito po. Yari ka, Jarm. Ito po yung isang vlogger. Hindi naman po siya political vlogger. Teka lang, ipakita natin yung FB page niya para sa mga gustong sumunod sa kanya or mag-follow sa kanya. I-follow nyo po, dabawin niya. Teka lang, check natin. Follow nyo po. Tapang. Ayan, ayan. Ayan po yung kanyang FB page. Si Inday More. Oh, medyo marami rin siyang followers. Oh. Siya po yung humamon kay Jam Magno. Teka lang, lakihan natin ng konti ito para... sorry Ayan. Sa mga gustong mag-follow, i-follow nyo po siya. Itong dabawin niyang ito, matapang. No? Siguro na inis na rin kay Jam. Galit na rin, ho. Bakit kasi si Jam dumayo pa? Ayan po, pa-subscribe niyo po. Pa-follow niyo po sa page na yan. FB page po yan. Naka-follow na po ako dyan. Si Inday More. Ang sabi ni Inday More, medyo Bisaya to, guys. Ayan, ayan. Translate na lang ho natin, no? Sa mga hindi Bisaya, ito na, ang tapang ng isang dabawin niya. Sabi ni Inday More dyan, Ma'am, talagang tinag niya si Jam Magno. Kanus aka mo balik sa Davao, ma'am? Sinong bagay ta, ma'am? Pasingot lang good. Tapos ubanta. Free dive sa Samal. Ito sa Tagalog, Ma'am, Jam Magno, kailan ka babalik sa Davao? Magsuntukan tayo, ma'am. Papawis lang. Pagkatapos, magsama tayo, mag-dive tayo sa Samal. Yari ka, Jam! Ngayon, ito naman yung sagot ni Jam Magno. Ang sabi ni Jam Magno dyan, Jam, kahilas, makigsinumbagay na ako ning abog. Ikaw, Jod, sumbago na ako. Kahugaw. Nga isa raman in town kakakabit o tinuoron. Kakabit, sorry. Nga isa raman in town kakakablit o tinuoron sis. Magpasingot jud kog hugaw, dili lang. Wala, di-treat na yung ginawa mo dyan, Jam, treat na yan, Jam. Pwede kang makasuhan yan. Ang sabi dyan ni Jam sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yung hilas, no? Hilas. Basta sabi na kahilas na lang. Kahilas daw, makipagsuntukan ka. Makipagsuntukan ka. Makipagsumbagay na ako ning kahilas, makipagsuntukan sa akin itong alikabok. Abog alikabok man. Ikaw talaga suntukin ko? Ayan. Kahugaw. Nisa kahugaw. Karumi. Naisa ka lang naman. Na isang kalabit ka lang naman kung tutuhanin. Puta, isang kalabit kablit man yan. Ano yan? Real ba yung nasa isip niya? Yari ka dyan, Jam. Magpapawis talaga? Magpapawis talaga ako sa marumi? Huwag na! Yun yung sinabi ni Jam. Ito mga kababayan ko. May ipi-play po akong video. No, kasi si Jam Magno, parang nagtataka siya. Bakit daw ang mga taga Davao galit sa kanya? No?
O ito, panoorin po natin, English spoken dollar to ni Mal. Hindi ko maintindihan, tulungan niyo ko po intindihin yung pinagsasabi niya. Dapat tablak ka. May buntag, let's talk about the election. Dirigi ko kasabot na nandaog mo diha sa Davao City but appeal ko sa conversation. Giunsa ng pagkabutanga, dili mo ko supporter ninyo and yet ako ang inyong storyahan. I did not elect a standee. You did. You elected somebody who is not going to be your mayor. Ha? Sabi niya? Hindi, magbisaya ka na lang, Jam. Ba't ka mag-English yan? Hindi ko maintindihan talaga, Jam. Promise. Alam mo ng English ni Jam, akala mo matino, pero hindi matino yung English niya. Labo-labol yung English niya, mabilis lang talaga siya magsalita. Feeling niya, ang galing niya. Ang sabi niya dyan, bakit daw ba galit ang mga taga-Davao sa kanya? Kayo naman daw ang bumoto kay Tatay Digong. Bakit daw siya nasama sa usapin? Ang move nito, merisi ka. PRRD won on paper. Congratulations. But he's not your mayor. Your mayor, just like yesterday, just like today, and just like on July 1, is Maste Duterte. That's who you elected as mayor, not PRRD. Oh, lol! Hindi daw mayor si Tatay Digong. Si Basti daw. Di ba, Jam? Ang tinakbo ni Tatay Digong mayor, ang tinakbo ni Basti ay vice mayor. Sino ang mayor? Si Basti. So baka isipin niya, hindi makaupo si Tatay Digong dahil nga nasa Netherlands. Huwag kang mag-alala, Jam. Babalik yan si Tatay Digong, maniwala, mapahiya ka lang. Because just in case wala mo kibalo how it works, dili mo pwede nga moingon nga ang isa ka tao nga wala diha o dili makapakita mahimo ninyong mayor. And it doesn't make me love him any less. Lol! Alam mo, ang babaw talaga ng pagtingin mo kay Tatay Digong. No? Sa Bisaya ba na Kaminos? Alam mo po, kahit wala si Tatay Digong, magampanan pa rin ni Tatay Digong yung pagka-mayor niya. O ngayon, kung gusto mo nga, nandyan talaga si Tatay Digong sa Davao, bakit ayaw mo hilingin kay Bangag na ibalik si Tatay Digong galing sa Netherlands? Para matapos yung problema mo ni Malbudlak ng mata. Kaya galit mga taga-Davao sa'yo eh. So I don't understand na nakadaog mo and you want me to feel bad na nakadaog mo? I don't! Because you make me an enemy when I'm not. And worse, I really don't give a fuck what your opinions are of me. Because last night, while you all gloated to me and wanting me to care about you winning there, I don't. Nang labar ako gabi iog ng impake kay gabakasyon ni. And again, you elected a standee. I didn't. You supported that. I didn't. Oh, lol! Yung elected ay standee. Yun na nga masakit, Jam. Standee lang ang kalaban ng poon mo, tinambakan pa yung poon mo. Diba? Standee lang daw. Standee nga lang, diba? Tinalo eh. Tambak, hindi mo matanggap. Standee lang, pero minahal ng taong bayan. Buhay man si Tatay Digong, Jam, nasa Netherlands ang kagagawa ni Tambaloslos. O talagang hindi mo binoto dahil hindi ka Davawinyo. Pero yung mga binibitawan mong salita, nakakagalit yan sa mga taga-Davao. Kaya yari ka, baka mapersona ng grata ka pa. Because para nako, dili man siguro nakawalan sa akong love and loyalty kang PRRD, na dili ko mo suporta nga mo trabaho gihapon siya. And yet you did that to him. I didn't. So again, if you want to check if gaginhawa pa ba ko kay nakadaog ang mga Duterte, ginhawa sis. Because it has nothing to do with me. Your election results in Davao City has nothing to do with me and does not affect my life in any shape, way, or form. Why? Number 1, I'm not your resident. Number 2, I'm not a voter of Davao City. And number 3, the elections is not about me, kaya wala mo ko nidagan. I simply supported the people that I want to support because katungod na ko na. Because again, it's a free country. And again, wala po'y nabago because abli lang gid gihapon ang Tingog Center para mutabang sa tanang Dabawenyo ng naninahanglan from districts 1, 2, and 3. Ganina pa alas 8, just in case o makibaw. So sa mga tanan nga nga suko sa ko
For what? Mga sakit mo, kumplituhan lang inyong requirements o magkita-kita ta ninyo sa Tingog Center. Ang narago na kasimple? Because at the end of the day, ayaw mo kaayo pagpaka-diehard kung dili magani ka mo ang right hand. Ayaw kayo mo pagpaka-diehard kung karong buntaga, nakigbisog na mo sa problema nga walay labot ang mga politiko nga loyal kaayo mo. So, mora na. I hope that's clear. Ingat! Mwah. Alam mo, Jam, talagang magagalit ang mga taga Davao sa inyo. Kasi nga, ang pagtingin mo kay Tatay Digong, para bang minamaliit mo yung isang former President, Rodrigo Roa Duterte, at para bang ina-underestimate mo rin yung mga taga Davao. Na bakit binoto ninyo yung stande na hindi naman yan ang magtatrabaho as mayor, pag manalo ay si Basti naman. Sinabi mo lang Jam na hindi ka botante, hindi ka taga Davao eh. Pero bakit ka pinapakialaman at nagalit ang mga taga Davao sa iyo? Kasi nga may problema ka. Yung ginawa mo, nakikialam ka sa Davao. Nagiging imported ka na atakdog. Talagang manggagalaiti sila at mababalikan ka. Itong ginawa mo, ho, Jam, baka nakalimutan ni Jam, i-remind lang natin siya. Ito, Sa Davao, kuna-kunaan ninyo, na nagalisod naman gani si Sir dito sa Netherlands, gusto pa ginatong paservisyohon dire, titong ang tinood o di. Naglibog sila sa ito ba? tingnan mo, pati sagot ng mga tao, dili. Kay Love, mano. So, botaran kay Love. Pero nakita man ninyo ang iyang ICC nga interview, nakita ninyo naglisod na maganig sultis pa nga. Sa katugnaw man ko. O, tingnan mo, Jam. Yung nag-video sa katugnaw, sabi ang tao, yung mga tao na sa harap mo, hindi ho nakinig sa'yo. Galit yung mga yan, buti hindi ka binato eh. Ito ho yung video na nagpukaw sa damdamin ng mga taga Davao at galit na galit sa'yo hanggang ngayon. Ba't ka pumunta sa Davao? Ba't ka naglabas ng propaganda laban kay Tatay Digong nung eleksyon na huwag niyong iboto kasi nga si Tatay Digong matanda na? Anong pakialam mo sa mga taga Davao? Hindi ka botante, yan ang sinasabi mo. Hindi ka taga Davao, yan ang sinasabi mo. So ngayon, binibira ka ng mga taga Davao, nagrereklamo ka. So deserve mo na banat-banatan ka ng mga taga Davao. Huwag kang magpakatanga, impokrita, na magtatanong ka, bakit kayo nakikialam sa amin, sa buhay ko? Bakit kayo galit sa akin? Ito po yung isa sa mga ikinagalit ng mga taga Davao sa inyo. Kaya, tama lang na hamunin ka ng sapakan. O, pakinggan po natin yung mga naghamon kay Jam Magno. Ito, si Inday Muri. Day, ito, pakinggan natin. Kaganda-gandang babae, Bisaya sa Bisaya, babae sa babae. Sukli ko, gabasa ra man imong baba. Hadlok ka kay basin madaot imo ritoke. Ako wala ni halong chemical akong ilong. Tungluhon ko nimo nga sa motor ako mamatay, at least ako mamatay nga nainaw. Ikaw? Dala lang. Mirisi nimo mirisi. Pikat nimo pikat. Ayan, Jam. Isa lang yan, Jam. Pumalag sa'yo, Jam. Hindi, ano ba sa Tagalog yung tunglo? Parang sinasabihan daw siya na mamatay siya. Kasi nagmumotor rider kasi ito. Namamatay ka lang sa kakamotor, sabi ni Jam Magno. Lumabang ka daw, Jam, sa kanya. Pikat daw sa'yo, Jam. Ito pa isa, guys. Ito pa. Banat day mo rin. Guys, please stop comparing me to Jam Magno. Uy, kinsa ra mo gud in taon ko. I'm just an uyamot Davaoeña. Unlike her, an import attack dog nga wala ni boto kay gipili niya nga didto magbantay sa mo boto daw kuno sa Cebu. Okay? And sa level po sa iyang kagwapa, dili po na ko siya ma-reach, guys. So, please, stop comparing me to her. Kay iyang level, kay executive ra kayo. Ako, uyamot ra ko. Mao lang, proud Davaoeña ko. Dili ko import attack dog. Aray ko, Jam.
Import attack dog. Talagang import attack dog. Mantakin mo, hindi ka mambutante sa Davao eh. Tapos nagpakawala ka ng black propaganda. Sinisira mo si Tatay Digong. Dinidiscourage mo yung tao na bumoto kay Tatay Digong. Kaya Mirisi, na nakahanap ka Jam ng katapat. Taga Davao, wag ko yung magpatalo dyan kay Jam. Ni Malo. Tao rin ang baluslos dyan. O, ito pa, o. Banat pal, isa pa. Dawata nga pildi mo. Mirisi ninyo mga ngil-adog batasan nga wa ninyo nakuha ang inyong gusto. Pika. Mirisi. Mirisi ni mo. Pangit na kay kagbatasan, pangit pagit kag naong. Asa man mo daog, Dribi? Asa mo daog, asa ka ni daog, pildi man ka. Wala kay kadaogan. Mirisi. Pangit kag naong, pangit kag batasan. Mas pangit ka. Sige kag Mirisi karunday. Back to you. Nagbumerang. Jam, kulangot ka lang daw. Diyan pala yung nag-trending yung Mirisi. Diyan pala. Oh, kulangot ka lang daw niya, Jam. yung masakit yung sinabi niya, yung ilong ko, hindi man ritoke yan. Walang halong kimikal. Naalala ko tuloy yung video ni Jam Magno ba guys, na yung may halong kimikal pa ba? Walang halong kimikal. Ulit. Yung walang halong kimikal pa si Jam, no? Yung Magno sister daw sila. Grabe naman, ang itim talaga ni Jam. No? Nung nabuhusan na ng chemical ni Tambaloslos, pumuti na. Pero ritoke daw, sabi ni Inday More, kulangot ka lang daw, Jam eh. Proud na proud pa si Jam sa pagkapanalo ni Tambaloslos. Kudang ina, ba't ka nagiging proud dyan? Walang kalaban. Ayan na, kulangot ka lang. Animal. Kaya lang. Meron pa akong i-play na video. Last na. Pataplok na guys. Last na lang. Meron pa akong i-play na video. Ayan. Pinost ni Jam Magno. Proud na proud siya kay Tambaloslos. Siya awards. On the basis of the foregoing, Congratulations daw, sir. we hereby proclaim Romualdez Ferdinand Martin Gomez, the duly elected member, House of Representatives of the 1st District of Leyte. Congratulations. Uday na, Jam. Proud na proud ka dyan. No? Seryoso ba si Tambaloslos? Hindi nakaka-proud yan. Walang kalaban yan. Kaya maraming galit sa'yo, Jam eh. Nakampi mo si Tambaloslos. Magkano kaya bigayan ng tingog party list, no? Kaya Jam Maligno. Tapos ang nakapagtataka dito kay Jam, supporter na rin pala ni Franz Castro. Kaya natural, magagalit talaga ang mga taga Davao sa'yo, Jam Magno. Si Franz Castro alam naman natin na kalaban ng mga Duterte yan. Tambaloslos. Kaya namnamin mo ang galit. Hindi man kasi po pwede na ikaw banat ka ng banat kay Tatay Digong. Tapos yung mga taga Davao hindi gaganti sa'yo. Nako, malapit ka na mapersona ng grata. Kung ako Mayor Baste, ako Tatay Digong, persona ng grata na lang to si Jam Magno dyan sa Davao para na hindi na makapagkalat ng lagim dyan. Baka mapang-abot pa sila ni Inday More. No? Sayang yung beauty mo dyan, Inday More. Wag mo na yan patulan si Jam. Maraming salamat po sa atin mga kabisdak. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang ho. At sa mga gusto pong sumali sa diskusyon tungkol sa pinag-uusapan natin ngayong hapon, pakomento na lang para sa bukas, babasahin natin ang inyong mga komento. Again, para sa akin, tama lang ho itong gagawin ni Pastor Apollo Sigibuloy na humiling ng manual recount
upang malaman po natin ang kredibilidad talaga ng eleksyon ngayong midterm. Kakatapos lang. Ang tanong, Diamagno, kakasakayan ng sapukan sa isang Dabawin niya na galit na galit? Aba, good luck na lang po sa kanilang dalawa. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Magandang hapon. See you po mamaya alas 8:30. Bisnak Pilipinas! God first. Maraming salamat. Mabuhay po tayong mga Pilipino.